Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos, mga kapatid, ay nasa paninibago na naman tayong episode ng ating programa na sumasahimpapawid sa awat tulong ng Diyos na pilit binabagsak pero bumabangon. Dahil ang utos ni 2:12 ng Filipos, lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtas. Sa isdi ng Jeremias, ang dating landas. Ngayon, para hindi na tayo makapagtagal, wala nang intro-intro ito, mga kapatid, ay merong sinasabi si Jun Mariano ng Word of Faith Baptist Church patungkol dun sa kanyang mga workers. Ito, nung napanood ko ito, grabe ang tawa ko, kapatid na Jamie, mga kababayan, dahil nakikita ko ang kanyang kamangmangan, patunay na hindi siya kinakasihan ng Espiritu Santo. Biruin mo, 2 Peter 3:15 daw. 1 Peter 3:15 yun, hoy. Hindi ka pala marunong magbasa. Ngayon, i-play natin yung sinasabi niya patungkol sa kanyang mga manggagawa, dahil yung mga manggagawa niya daw, yung mga workers daw ng Word of Faith Baptist Church, para daw maging kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, wala palang pakinabang. Kaya pag tinanong pala, hindi makasagot. Ngayon, i-play natin ang sinabi ni Jun Mariano para matapos agad tayo ng mas madali, dahil ayoko naman pag-aksayahan ng oras ito. Dahil masaya, natutuwa ako, may laruan tayo, may libangan tayo, sagutin natin. Sige mga kapatid. Maging kagamit-gamit ang mga workers ng Word of Faith Baptist Church. So ito po ay naging hamon sa amin dahil po sa pagbabawal doon sa plaza, binabawalan yung pagsishare at minumura yung mga nagsishare ng gospel. So ito po ay hamon sa amin, kaya inumpisahan po natin itong pagtuturo ng about Catholicism para ang ating mga manggagawa na ito na talagang masisipag mag-akay ng kaluluwa sa plaza ay maging handa. No? Yan po kasi ang sabi ng 2 Peter chapter 3, 1 Peter ba? 2 Peter. Yan, at ating napanood si Jun Mariano, sabi niya, masisipag daw sa pagsishare ng gospel ang kanilang manggagawa. Hindi masisipag sa pagsishare ng gospel ang kanyang manggagawa. Masisipag magsampa ng kaso. No? Yan ang ugali nila. Ayaw nila lumaban ng aral sa aral. Hindi naman marunong sa gospel. Pag tinanong naman, hindi naman makasagot. O mapapanood din nyo sa YouTube, i-flash na lang natin sa screen yan. Maaari nyong i-play. At ngayon, sabi niya, binasa niya ang 2 Peter 3:15 na out of context pa siya. Talaga hindi kinakasihan ng Espiritu Santo. Walang Diyos na umaaring ganap sa kanila. Dahil ayon kay Apostolo Pablo, 17:24 ng gawa, ganito ang ating mababasa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga simbahang itinatag ng tao. Dahil wala ka namang mababasa na ang Word of Faith Baptist Church, Ironville, Binyan, Laguna, itinatag ni Kristo. 1609 lang yan. 1609 lang itinayo ang Baptist Church. So, Anabaptist panahon daw nung binautismohan si Cristo ni Juan Bautista. Ay, nako naman, wala namang Baptist Church doon. Baptist meron, pero hindi Baptist Church. Dahil ang kahulugan ng Baptist, nagbabautismo. Ano ba si Juan Bautista? Nagbabautismo. Pero wala kang mababasa si Juan Bautista, tinawag na Bible Baptist Juan Bautista. Wala kang mababasa na si Juan Bautista, tinawag na Word of Faith Baptist Church. Wala naman sa Biblia yan, aral ng tao yan eh. 7:7 ng Marcos. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. At isa sa manifestasyon nun, yung pagiging impokrito. Dahil kaya niya daw itinuturo yun para matakil, para daw yung mga manggagawa niya ay maaralan. Mali. Bakit? Kaya niya itinuturo yun, hindi para itakil ang aral ng Iglesia Katolika, kundi para i-brainwash sa kanyang kasinungalingan ang mga miyembro niya. Dahil dilema siya. Dahil alam niya sa sarili niya na merong babalik sa simbahang Katoliko pag nakadialog namin, dahil ayaw niyang maliwanagan. Bakit? Parang si Satanas ito 11:14 na ikalawang Korinto, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya tinan nyo mga kapatid sabi niya, dapat handa daw sa pagsagot sa tanong. Pero nung tinanong natin mismo si Jun Mariano, nakasagot ba sa tanong? Panoodin natin ang video. Sa 1:43 ng Lucas, sa manuscript na ito, ng Mater to Creo. Anong ibig sabihin ng Mater to Creo? At sino ang subject of the sentence ng word na Creo? Saan kayo masaya? Sige. Wala. Napanood nyo Bahala kayo yan. Di ba? Hindi nakasagot. Ibig sabihin, bumabalik lang rin sa kanya yung sinasabi niya. Kumbaga, dumuras siya pataas, dumali sa pagmumukha niya, pero hindi na dura, kundi bato. Hindi ko naman sinasabing pangit to. Dahil una, matanda na siya,
matanda na siya, dapat nagpapahinga na siya. Nagtuturo na lang siya ng mga pangsariling gospel niya, hindi niya hinahaluka yung aral katoliko dahil nagmumukha siyang mangmang. Ngayon, binanggit niya yung Sacred Heart of Jesus. Maganda i-play natin mga kapatid dahil nakita natin hindi talaga siya nakasagot. Kaya na lang bahalang humusga, kaya na lang bahalang magtimbang. O yung mga miyembro dyan ni John Mariano, sana maliwanagan kayo na ito ni Doktora Dalagingding kung tawagin. Dahil takot matanong, ano ba ibig sabihin takot? Di ba bading? Hindi naman natin sinasabing bading siya. Pero doon sa ginagawa niya, kabadingan. Pero doon kasi sinasabing bading si John Mariano. Pero yung ginagawa niya, kabadingan. Ngayon, meron siyang atake sa simbahang Katolik patungkol sa pananalangin. Total, natalakay na natin ito nung nakaraan. Napapansin ko, napakababaw talaga ng doktrina nila. Paulit-ulit. Parang nung nasa MCGI pa tayo, gano'n rin yung atake natin. O, pakinggan nyo, mas maganda para maliwanagan tayo at sasagutin natin ang kanyang paratang. Tingnan nyo ang kanyang kamangmangan. Ayoko na sana, parang hindi worth it ang ating programa para sagutin siya dahil unang-una, wala namang kwenta yung argumento, chismis, kasinungalingan, pero hayaan mo na para may laruan tayo mga kapatid. I-play natin ang sinasabi ng pastorato ito. Ulit-ulit yan, Sacred Heart of Jesus, I put my trust in thee. Sacred Heart of Jesus, I put my trust in thee. Sa Biblia, pinagbabawal ang paulit-ulit na panalangin. Yan po ay ginagawa ng mga pagano, yung paulit-ulit. Kaya sabi ng Panginoon, sa inyong pananalangin, huwag kayo madalangin ng paulit-ulit sapagkat bago kayo madalangin, alam na ng Diyos kung ano ang gusto nyong hingin. Amen? So, ito po ay hayagang hindi pagsunod sa Biblia at manapa, mag-iimbento sila ng sarili nilang gustong mangyari para mapalapit sila sa Diyos. No way, mga kapatid. O yan, nakita nyo Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Galit na galit siya sa Sacred Heart of Jesus, ano? Ang alam ko lang nung during exorcism ni Father Darwin Gitgano, nung binanggit yung Sacred Heart of Jesus, nag-react yung demonyo. Galit na galit ang demonyo sa Sacred Heart of Jesus. Takot na takot. Ganun rin, kaya hindi niya tinuturuan yung miyembro niya noon. Kasi sabi niya, gawain daw ng pagano yung pananalangin paulit-ulit. Ibig sabihin pala, Pastor, si Kristo pagano? Bakit? Si Kristo nanalangin ng paulit-ulit. Ano ka? O kaya napapansin mo, kapatid na JB, mga kapatid, mga kababayan, hindi worth it patulan ang pastor na ito. Napipilitan lang ako dahil para may libangan, para yung ating mga argumento ay mas lalong mahasa, bagamat ay tayo ay mga CFD. Mas maganda nasasagot natin yung mga tanong para ngayon wala tayo. Tatapos lang ng market preaching natin. Maganda sagutin natin. Sabi ni Pastor, napakinggan natin ay sa pagano daw ang pananalangin paulit-ulit. Bakit si Kristo nanalangin ng paulit-ulit? Pagano pala si Kristo? Yun ito, pakinggan mo. Maituturo ka na naman sa mga miyembro mo. 26, 42, 43, 44 Mateo. Ang sabi, at muli siyang umalis bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, si Kristo na nanalangin Ama ko, kung di mangyaring makalampas ito, kung di ko inumin mangyari nawa ang iyong kalooban. Ibig sabihin, si Kristo nanalangin bilang ikalawa. Ngayon, bumalik siya sa mga apostoles. Tuloy natin. At sa inabalik na mulit naratnan silang nangatutulog, mga apostoles, sapagkat nabibigatan ng kanilang mga mata. At siya'y umalis bilang ikatlo at nanalangin na sinasabi muli ang gayon ding mga salita. Therefore, mismong ating Panginoon Kristo, pangatlong beses na nalangin ng paulit-ulit. Na Ama ko, kundi mangyaring makalampas ito, kundi ko inumin mangyari nawa ang iyong kalooban. Kala ko ba bawal ng Biblia? Malamang basahin mo sa 7 ng Mateo. Hindi marunong ng Biblia ito. Biruin mo, unang Pedro 3:15 lang, hindi alam. Second Peter daw yon. Ikalawang Pedro 3:15 daw yon. Tinan mo, out of context. Ngayon, basahin natin yung argumento nila, bagamat hindi niya binasa. Tayo na lang ang babasa. Nakakaawa. Sa 7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo, ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Kung i-general natin ito na ang subject of the sentence dito, lahat ng klase ng pananalangin paulit-ulit, maski si Kristo, bawal rin. Maski si Kristo, nilabag rin yung sarili niyang kautusan dahil si Kristong nagsabi dito, si Kristong nanalangin sa Kapitulo 26 ng Mateo, 42, 43 hanggang 44, magkakaroon ng kontradiksyon. Meron ba? Wala. Bakit? Dahil ang subject of the sentence na bawal na pananalangin paulit-ulit yung walang kabuluhan sa 7 ng Mateo, gaya ng ginagawa nila John Mariano. Walang kabuluhan. Pero, kung mananalangin ka taimtim sa puso mo, sa Diyos, kahit ulit-ulitin mo yan, katanggap-tanggap sa Diyos yan. Dahil kung bawal, bakit si Kristo nanalangin ng paulit-ulit? May natutunan ka na naman. Ngayon, meron pa siyang isang sinasabi.
patungkol naman sa venial sin. Ngayon, speaking of venial sin, mga kapatid, mga kababayan, hindi niya alam yon. Talagang, siguro, kapatid na JB, ikaw na lang siguro pumatol dito sa pastor na ito dahil hindi ko ibababa ang aking sarili para patulan ito. Siguro pag nakita mo sa plaza, ikaw na lang ang magtanong. O pwede ako rin. Kaso hindi ko para ibaba ang sarili ko sa kanya. Dahil hindi naman tayo nagmamataas dahil ang simbahan ang mataas. Hindi naman tayo nagagaling-galingan sapagkat si Kristo ang magaling na siyang founder ng simbahan o ulo ng mystical na katawan na siyang simbahan. Naano lang ako, kapatid na JB, na nahihinaan. Libangan lang. Libangan lang natin. Nahihinaan ako sa kanya. Ngayon, ito yung sabi niya patungkol sa venial sin. Ating panoodin, mga kapatid. By good works, prayers, fasting, etc. So dahil venial sin lang yun, nawawala yung venial sin kapag ikaw ay may ginagawang mabuti bilang isang Katoliko. Na hindi yan malinaw na tinuturo sa Biblia. Okay, yan. Sabi daw, contrast siya dun sa na kailangan gumawa ng mabuti para mawala ang venial sin. Ano ba ibig sabihin ng venial sin? Ang venial sin, John Mariano, hindi mo naintindihan, yun ay kasalanang hindi ikamamatay. Tama yun, yung binasa mo. Kailangan mong gumawa ng mabuti para mawala yung venial sin mo. Tanong, anong klaseng paggawa ng mabuti? Yung pananalangin. Basahin natin sa 5:16 ng unang 1. Ganito ang ating mababasa. Natatawa tuloy ako dahil napakababaw ng pinagtututuro niyang paninira sa simbahang Katoliko. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay. O halimbawa, nakita kita, gumawa ka ng venial sin. O mamaya ipapaliwanag natin kung anong konteksto ng venial sin at mortal sin at kung anong pinagkaiba ng dalawang kasalanan na ito. Anong sabi ni Apostol 1 sa unang 1:5-16? Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya. Ngayon, tanong ko sa iyo, kapatid na JB, yung pananalangin mo sa isang kapatid na nagkakasala ng hindi ikamamatay, mabuting gawa ba yun? Mabuti, bro. Ngayong mabuting gawa, mawawala ba yung venial sin niya o yung kasalanang hindi ikamamatay pag ginawan mo siya ng mabuti o gumawa siya ng mabuti sa pamagitan ng panalangin? Yes, bro. O, tuloy natin ang talata. O, John, makinig ka. Hindi mo natutunan ito. Ituturo ko pa sa iyo. Mahiya ka naman. Ano sabi? At bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, mortal sin, hindi tungkol dito sinasabi ko na idalangin niya. Ibig sabihin, sa Biblia, dalawa ang klase ng kasalanan. May isang mortal, may isang venial. Ngayon, sagutin muna natin yung kanyang paratang. Dahil ang kanyang unang paratang, kapatid na JB, hindi daw totoo at hindi daw biblical na kailangan gumawa ng mabuti para mawala yung venial sin. Yung pananalangin, mabuti ba? Mabuti, bro. Ngayong mabuti, pag taimtim kang nanalangin sa puso mo, alam mong nagkasala ka ng hindi sinasadyang kasalanan o kasalanang hindi ikamamatay. Anong sabi ni Apostol 1 sa 5:16 ng unang 1? Bibigyan ba ng buhay na ukol sa nagkakasala na hindi ikamamatay o hindi? Bibigyan. Ngayong bibigyan, nawala ba yung venial sin? Nawala. Sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin. Mabuti pa panalangin. Mabuti, bro. Kaya kung mabuti ang panalangin at meron kang venial sin na nalangin ka at isa yung sa mabuting gawa, nawala ba ang venial sin mo? Nawala, bro. Napatawad ba? Malinaw, bro. Malinaw. Pero yung paliwanag ni June, Palabo. ang babaw. O, meron pa niyang sinasabi. O, pakinggan niyo mga kapatid, ha? Magtawanan muna tayo kaysa nung una, medyo sineryoso ko pa eh. Kala ko magaling. Yung pala... mas nakakatakot pa yung mga pastor sa Cebu, kaysa dito sa pastor na ito. Nakakahiya na lang. Katunayan, may nag-chat sa akin, kapatid na JB, na dating pastor ng Baptist. Siya na daw ang nahihiya kay pastor. Dahil sa kanyang mga pamamaratang. Dahil kung pagalingan daw mamaratang sa simbahang Katoliko, mas magaling daw siya. Nagmumukha daw siyang mangmang sa sinasabi niya. Sino? Si June. O ngayon, i-play natin yung kanyang sinasabi at pakinggan nyo mga kapatid, kasinungalingan na naman to the max. Panoodin natin. Wala ho diyang sinasabi kung ano yung mga kasalanan na worthy of death. Kasi pag worthy of death, para sa kanila, mortal yan. Ano-ano. So, ibig sabihin, tinuturing sa Biblia, anumang kasalanan is worthy of death. Hello? Yan, napakinggan natin daw. Lahat daw ng kasalanan is worthy of death. Depende. Ngayon, kung may nabasa ka, yung kasalanan na yun na lahat, ang subject of the sentence doon, yung kasalanang ikamamatay. At yun ang konsiderado na mortal sin.
Dahil malinaw na malinaw kay Apostolo Juan sa 5:16 ng unang Juan, kung makita ng sino man ng kanyang kapatid na nagkakasala ng hindi ikamamatay, benyansin, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala na hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito sinasabi ko na idalangin niya. Therefore, sa Biblia, hindi pare-parehas ang kasalanan. Bagamat parehas kasalanan, pero may timbang. Merong isang malala, merong hindi isang malala. Sino nagsabi? Si Kristo. Sa papaanong paraan sinabi ni Kristo, nakita at narinig ni Apostol Juan na ipinangaral ni Kristo, hindi ni John Mariano. Kasi kung si John Mariano, ay nako, maliligaw ka, papunta kang Manila, pupunta ka sa Tagbilaran, 1:3 ng unang Juan, yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Ano yung binalita? Yung nasa 5:16 ng Juan. Tanong, ano ba yung mga mortal sin? 5:19 ng Galacia, binabasa ito ni John Mariano sa plaza, at hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito. Pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila lang naman sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil peke yung Diyos nila. 4:8 ng Galacia. Dahil ang Diyos-Diyosan, 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. At wala ka namang mababasa sa Biblia na totoo ang Diyos na nagtayo ng Baptist Church. Therefore, Diyos-Diyosan yung Diyos nila. Pagtatalo, ito yung pagtatalo ng mga lasing. O yung wala sa Biblia ang pagtatalo-talo. Mga pagkakaalit, yung ginagawa nila sa atin, inaalit tayo. Pagkakampi-kampi, ginagawa nila. Mga hidwang pananampalataya, ginagawa nila. Ginagawa. Kapanagdilian, ginagawa nila. At mga katulad nito, ginagawa nila. Graduate na sila. Ang sino mang nagsisipagsanay, pag sinabing nagsisipagsanay, ayon kay Apostol Pablo, yung alam na, pero ginagawa pa. Yun ang mortal sin. Pero itong mga kasalanan ito, magiging hindi mortal sin ito kung nakagawa ka ng hindi mo sinasadya. Dahil lahat ng tao nagkakasala eh. 7:20 ng Ecclesiastes. Pero, once na yung mga kasalanan na yan o gawa ng laman, alam mo lang mali, ginawa mo pa rin, magiging mortal sin yan o kasalanang ikamamatay. Tinan mo yun, natutunan mo yan, nakakahiya ka sa mga Baptist. Kahit ako ang Baptist, pastor man ako, ipagpalagay mo na, pastor ako ng Baptist, ganyan tinuturo mo, ikakahiya kita eh. Ayoko naman sabihin, tanga ka. No? Di ba kapatid na JB? Oo. Tanga ba? Tanga, bro. Okay, meron isa pa siyang paratang para matapos na tayo. O, ipakinggan pa natin yung isa niyang paratang. Ngayon, nasagot na yung isa, nasagot pa isa. O, tingnan pa natin kung meron pang mahirap-hirap. Lahat madadali. Meron pa nga sa scapular. Dinali niya rin scapular. Sasagutin natin sa susunod yon. Ito lang muna, dami kong record. I-play natin ito sa plaza. At Sige. pakinggan natin kung ano pa ang kanyang mga paratang. Na nagkakasala ay mamamatay. So, ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay magdadala talaga yan. Anong klaseng mang kasalanan yan ay nagdadala sa kamatayan. Wala diyang sinasabing yung isang uri ng kasalanan ay hindi magdadala sa iyo sa kamatayan dahil vinya lang. Meron lang ilang mga kasalanan na magdadala sa kamatayan. Wala eh. Wala tayong makikitang ganun eh. Tama po ba? Okay. Ayan, napakinggan natin. Wala daw mababasa doon. Kung hindi ka ba naman tanga? Isang talata lang binabasa mo. Magbasa ka ng mga sitas. 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Yan kasi hirap sa'yo. Sinasaliksik mo lang. John 3:16 to 8 verse 9 of Ephesians. Tsaka yung nasa Mateo. Ako daan. Ako ang ano. Pili ako lang, katotohanan. Pili lang binabasa nila. Ngayon, yung mga talata na yan, self-interpretation. Ngayon, meron ba tayong mababasa dyan sa 18:4 ng Ezekiel na mortal sin at venial sin? Nandun na mismo yung word na kasalanan. Dahil yung subject of the sentence dito, akin ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yung word na nagkakasala, yun yung alam mo na yung mali, ginawa mo pa rin, sinadya mo pa rin. Yun talaga yung kasalanang ikamamatay. Kaya yung subject of the sentence sa 18:4 ng Ezekiel is a mortal sin. Hindi nga lang letra por letra. Dahil ang doktrina ng mga apostoles, 3:6 ng 2 Korinto, hindi sa titik. Kaya nabasa implicitly, not verbatim. Gaya ng doktrina ng mga apostoles. Na ano? Lahat ng kaluluwa ay akin at ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Anong klaseng kasalanan tinutukoy diyan naman nakakamatay? Ayon mismo sa 5:16 ng unang Juan, yung kasalanang ikamamatay, na kahit manalangin ka, magpamisa ka, wala na. Sa papaanong paraan? 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadyang ating pagkakasala, sinasadya, no? Pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan na
ikamamatay, na subject of the sentence dyan sa Ezekiel, mortal sin yun. Anong klaseng kasalanan? Yung alam mo na kasalanan, ginawa mo pa. Ba't sabi, ikaw dyan nagkakasala? Lahat ng tao nagkakasala. Ibig sabihin, lahat ng tao mamamatay. Yes. Yes. Kung sinasadya yung pagkakasala. Dahil dalawa yung kasalanan, 7:20 ng Ecclesiastes na nagagawa ng tao, isa dun yung venial sin o yung hindi sinasadya o kasalanang hindi ikaw mamatay kaysa dun sa pagkakasala na sinasadya o tinatawag na mortal sin. Na alam mo ng mali, ginawa mo pa rin, gaya ng pagsisinungaling, ginawa mo pa rin, kaya ikaw may impyerno, Jun Mariano. O diba? O di may natutunan ka na naman. Gaya ng ating mga pinag-aralan ngayon. O meron pa siyang isa sinabi, total inaantok na ako, ay dalian na lang natin dahil nako, tae lang naman mga argumento nito. Hindi na dapat pinapansin. Ngayon, pakinggan natin ang isang argumento niya patungkol sa sign of the cross. Ganito ang ating mababasa o ating mapapanood. Panoodin natin. Kamalasan, sign of the cross ka para mawala. Again, ang tanong natin, tinuro ba yan ng Panginoon? Tinuro ba yan? Wala. Kasi kung importante po yan na ikaw ay hindi mapapahamak pag nag-sign of the cross ka, ituturo ng mga apostol yan. Abay, sa kapakanan ng tao yan ba't hindi nila ituturo? Sabi niya, nagtanong siya, tinuro ba yan ng Panginoon? Yung sign, hindi pa marunong mag-sign of the cross, o ganun daw. Thumbs up yan, like yan, ho, sa Facebook. Ganito, sign of the cross. It symbolized the Father, Son, and the Holy Spirit. 28:19 of Book of Matthew. 7:10 of Revelation Amplified Bible 2015 Trinity. The concept of Trinity according to the Bible and according to Apostle is the Father, Son, of the Holy Spirit. In Hebrew, in original translation in Old Testament, that is Elohim. In singular, Eloah. Elohim, plural, subject of the sentence, Father, Son, of the Holy Spirit. Therefore, the sign of the cross is very biblical. O, nag-English na ako para maintindihan mo, hindi kaya marunong mag-Tagalog. O ngayon, sabi, kung mahalaga daw ang sign of the cross, dapat itinuro ng mga apostolos ito. Itinuro naman talaga, no? 1:18 ng unang Korinto, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang senyas ng cross, Sign of the cross, ano? senyas, 1:18 ng unang Korinto. Ano ibig sabihin ng senyas, kapatid na JB sa English? Sign, bro. Sign. Ngayon, kung ang sabi ni Pablo, sapagkat ang senyas ng cross, ano sa English yon? Sign of the cross. Ay kamangmangan sa kanilang napapahamak. Patunay na mapapahamak nila. Dahil para sa kanila, kamangmangan yung sign of the cross. Katatawanan ng sign of the cross. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating nangaliligtas. Ibig sabihin, the sign of the cross is the power of God. Kaya pag adjust sa kaaway, kaya pag napapadaan nga kami dyan, nagsa-sign of the cross kami sa iyo Kaya nga hindi mo magawa yung sign of the cross ng kumpleto dahil natatakot ka. At kaya ayaw mo noon dahil ikaw yung tinutukoy ni Apostol Pablo na, alam mo na kapatid JB, na mga papahamak. Maliwanag na maliwanag, itinuro ng mga apostoles, hindi niya lang natutunan dahil wala silang connection sa mga apostoles. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, matutulog na ako. At inabala lang ako ni Jun Mariano, nako, walang kwenta. At salamat sa Diyos mga kapatid. Wala na tayong maraming oras.